Maayong gabi o happy Sabat sa inyong tanan, mga igsoon. So gani title atong kanta ha. Hantod unya. Ay Bisaya nindot gyapon ko sa Bisaya, di ba? Sa mo na siya mensahe sa ang ako nasabtan ato Bisaya ra. Hantod unya ako magmalipayon. Hantod unya ana. Hantod unya makita ang himaya. Ang akong nakitaan diri na kinahanglan nato masabtan sa kaluoy sa Ginoo kining Roma 7. Kay balo mo mga kaigsuonan kining si Apostol Pablo, master niya ang gitawag Christ our righteousness. Kung imong basahon ang tibuok libro ni Apostol Pablo, nag-ingon din siya na I die daily. Ginapatay gyud na niya ang iyang kaugalingon, flesh. Kay iyag yung gitun-an ang gitawag Christ our righteousness, si Kristo ra gyud ang pagkamatarong. Ug ang katarong sa tao sama sa trapo. Kung kana ang atong konsepto na kitang tanan pa sama ra ta sa trapo, kahugaw sa trapo, di gyud ta mataas atong kaugalingon. Ingon sa Apostol Pablo, gihimo niya ang kapildihan ang tanan tungod lang kang Kristo. So ang iyang kadaugan gihimo niyang kapildihan. Kay nga naman, gimaster ni Apostol Pablo ang gitawag na Christ our righteousness. Ingon siya sa Korinto, wala ko mianhi ninyo para sa kaabtik, kabright, ingon siya. Kay kana mawala ra na siya. Ang kaalam, wala ko mianhi. Mianhi ko sa kaalam sa Ginoo. Kaya kaalam sa Ginoo, walay katapusan. Kaya ang kaalam niini nga kalibutan, mahanaw, mana siya. So diri, naginaot na tabangan ta sa Ginoo ng mga sabta nato ning kining Roma 7. Kung Biblia ra gyud ang atong basahon, nindot man. Pero kinahanglan gyud nato glawon na pagsabot mahitungod ani. Kining Romans, ang tibuok Romans, pagkanindot kaayo gyud. Ako ning gibasa, perting ninduta gikan sa 1 hantod ani sa 7. Kining size og 7 nindot ni masabtan, pero diri na ita sa 7. Laktaw ta sa 7. Kung wala ba kamo mga sayod, mga igsoon, kay nagasulti ako sa mga tawo nga nang hibalo sa kasubuan. Kay kinsa niya gisulti? Sa mga taong nahibalo sa kasubuan. Ingon siya, nasayod ba mo mga igsoon? Gisulti ko kani didto sa mga taong nahibalo sa kasubuan. Nga ang kasubuan adunay gamahanan sa tao sa gidugayon nga sa buhi pa siya. Verse 2. Kaya ang babae nga adunay bana tungod sa kasubuan nahigot sa iyang bana samtang buhi pa siya. Kung ang usa ka babae naa siya bana, nahigot siya kung naa siya asawa, nahigot siya sa iyang bana. Apan kung mamatay ang bana, mahigawas siya gikan sa kasubuan sa bana na may gitawag marriage vow. Kung ang babaeng minyo nahigdan siya dito sa marriage vow, dito sa gitawag nga nahigot siya dito sa kasubuan sa iyang bana. Kinahanglan ang babae mahibalo gyud ana. Kay kun dili mahibalo, conflict ang usa ka panimalay. Conflict. Karon verse 2. Gihulagway ni Apostol Pablo ang unsa ang kaminyoon. Pero kini nga ilustrasyon ra ni Apostol Pablo ni gigamit ra niya ang kaminyoon para masabtan sa tao. Okay, verse 3. Sa ingon ni ana, kung maasawa siya sa laing lalaki, kung mangasawa siya sa laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, paganganlan siya o mananapaw. Kung ang babae kung ang babae magminyo og laing laki, buhi pa ang iyang bana, panganlan siya mananapaw. Apan kung mamatay ang bana, kung mamatay na itong bana, mahigawas na siya sa kasubuan sa pagkaagi nga dili siya mananapaw bisan pa mag-asawa siya laing nga lalaki. Kung mamatay na niya kanang ngayon tell death do us part. Kanang ang marriage vow ma-break ra gyud na duha ra gyud ang paingnan ana. Pero usa ra gyud unta na. Ang babae tali sa kasubuan sa iyang bana
kung habang buhi pa ang iyang bana. Pero kung mamatay na, gawas no na siya, pwede na siya mosawa. Okay. Muna siyang but pasabutan eh. Verse 4. Busa, ingon siya, mga igsuon ko, nangamatay usab kamo, ngadto sa kasuguan, pinaagi sa lawas ni Kristo. Muni ang iyang punto. Ang versikulo 1, 2, 3, naghulagway siya, gigamit niya na ilustrasyon ang kaminyoon pag-abot sa 4 mauna ni. Mauna ni iyang punto. Busa mga igsoon ko, nangamatay usab kamo ngadto sa kasuguan, pinaagi sa lawas ni Kristo. Aron, unsa maning dead to the law. Ako ni siyang gibisaya kay kanang Tagalog mo siya, okay ra kunta kung English, di na nako siya translate sa Bisaya kasi Tagalog magod. So karon ra din ako gihimong Bisaya. Aron mahiusa kamo sa lain. Kung kamo namatay sa kasuguan, ngadto sa kasuguan sa lawas ni Kristo, mahisama na kamo sa lain. Bisan kaniya ang nabanhaw gikan sa mga minatay, aron makapamunga kita og mga bunga ngadto sa Dios, makabunga ta ngadto sa Dios. Manani. Verse 5. Kay sa diha pakita sa unod, napasatas unod ang mga kailibgon nga makasasala nga gipakita pinaagis kasuguan, nagabuhat sa sulod sa atong mga bahin sa lawas, aron makapamunga og mga bunga ngadto sa kamatayon. Kung kita naa sa unod don, mubunga gyud ta og gitawag nga sala ngadto sa kamatayon. Mo na siya, verse 5. Karon sa verse 14, kay atong hingsayran nga ang kasuguan espirituhanon, apan ako lawas nun nga gibaligya ilalong sa sala. So gibaligya kita ilalong sa sala, under sin. So kung gibaligya na ka, kaysa una manggod ang tao pwede mo siya magbaligya tao rig hapon. Kung gibaligya ka, slave yung gahantod mamatay. Pero naay kadugayon sa loob Moses na kung moabot na tong 7 years masiguro to, 7 years, ikaw na amo mag-decide ka kung imo pa siyang padayunon na ulipon o imo na siyang palayaon. So mo na siya. Karon, gipalit na kita, gibaligya ta ilalom sa sala. Gibaligya sa ilalom sa sala. Gibaligya. Pag gibaligya na ka, ang tag-iya nimo sala. Kung bisan unsa ang buhaton sa sala, wa gyud kay mahimo. Ang mga ulipon kaniadto, bisan unsa buhaton sa ila sa ilang agalon, wa gyud sila. Dili gyud na sila. So, ingon dire, ang gibaligya sa sala na ay espirituhanon. Kining Roma 7, duha ni siya Sister Mona na kasuguan ang giskutan dire. Law of sin o law of spirit. Ang law of sin mo na siya ang kada buhat nato og sala mahimo na siyang law. Mahimo na siyang law. Kung imong basahon sa Spur Prophecy unya. Ano na to? Duha ang nag-away dire, law of sin, kay gibaligya sa sin, under sin, o sa espirituhanon, spiritual law. Karon, kita. Kung ang tao mobuhat og sala, ulipon pa siya sa sala. Kay mobuhat man, ingon dire, si Jesus mitubag kanila sa pagkamatuod sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga ang tagsa-tagsa nga magpakasala ulipon sa sala. Naay agalon, naay ulipon. Kita ulipon ta sa sala, ang atong agalon mao ang sala kay gibaligya ta ilalom sa sala. So ang agalon nato, kung kita magpakasala, ang agalon nato ang sala. Kay ulipon man ta slave. Slave man na sa sala. Kaya ang tagsa-tagsa na magpakasala, ulipon siya sa sala. Muna gingon. Roma 6, versikulo 20. Kay ang mga ulipon pakamo sa sala, mga nang higawas kamo mahatungod sa pagkamatarong. So dirita. 12. Busa ayaw ninyo itugot nga maghari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon. Dili nato tugutan na maghari. Kanang hari gani,
kanang hari, pag siyang hari, bisan unsa ang iyang i-wish sa tanan, mahimo gyud na. Di gyud ka pwede na moingon. Nani ang hari anon nga nakuan, sugo. Pag moingon na, kana siya patya. Bisan wala kay sala, basta ang hari moingon patyon gyud ka. Oh, mo na siya. Kung ang sala maghari sa ato, wa gyud tay mahimo sa sala. Kay under sin man ta, naulipon man ta sa sala, mo na giingon sa Biblia. Karon, 13. Og dili usab ninyo itugot nga itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala, ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong. Kung dili itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, dili dito sa sala, ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay. So ato ning tun-an karon, kanang gikan sa mga buhi tapos na minatay, ug ang iyang mga bahin sa lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. So dirita. Okay na to. Ingon sa spirit prophecy. Ang application niya, mo ni, application is as in the illustration there are 4 subject. Sa atong gibasa na 4 subject. Una yung law, ikaduha ang woman, tapos first husband. And the second husband, so also in the application. So na ay first husband, na ay second husband, tapos law, woman, muna siya. Ingon diri, we are represented as a woman. Kitang tanan babay ta. Kita mga lalaki, babay, we are represented as a woman. So ang ato na lang tunan diri, kinsa ang first husband o kinsa ang second husband. Kay gibanggit man diri ang first husband, kung ang imong first husband buhi pa, di ka pwedeng mag-asawa sa ikaduha. Kay ngano tawgon ka na mananapaw. Pero kung mamatay na ang una nimong bana, pwede na ka mo asawa sa another. So muna siya. So timan anato, we are represented as a woman, kita tanan woman. Ingon sa General Conference Bulletin, I speak to them that know the law. This epistle is addressed to professed followers of Christ. So naka-address na tayo. Kay ingon siya sa 7:1, kay nagasulti ako sa mga tao nga nahibalos sa kasuguan. So address ni sa aton tanan. Karon, ingon diri, this is clear from the statement that we are married to another, which is Christ. Ang second husband nga gisgutan dito, kadtong namatay, nabuhi gikan sa mga patay, which is Christ, he therefore is the second husband. So kinsa ang second husband? Si Christ. Pero kinsa man ang first husband? Ha? Ingon sa Genesis, kung kita matao, married tadaan. Genesis chapter 4, Genesis chapter 2 verse 24. Ephesians chapter 5 verse 31. Ingon dire, kung ang lalaki magminyo siya, biyaan niya ang iyang amahan o iyang inahan o muipon siya dito sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Tapos sa Ephesians gihapon og makighiusa sa iyang bana og silang duha mahimong usa ka unod. Mo ni ang giingon sa spirit of prophecy. Tanawan ninyo ha. Mao ni siya. The first husband is indicated in verse 5 when we were in the flesh. So ang atong first husband mao ang unod. Pagpanganak nimo mo gani sa Salmo 23 Salmo 51 man siguro o Salmo 50 nga ingon si Haring David na ako ginanam ug ang sala sa to? Nanamkon ako sa sala. Bunga siya sa sala. Basahin niyo na. Nanay kumin ang spirit of prophecy mahitungod ana. Nakita di ay pagpanganak sa usa ka tawo, babae lalaki, naa na ang sala sa ato. Naa na ang
first husband. So ingon diri, death is the fruit of sin. The first husband therefore was the flesh or the body of sin. So pag ipanganak ta, nga anan first husband na dayon nato ang sala kay ginanamkon man ta pinagi sa sala. So mao to. Mao na siya ang ingon sa Roma 7 versikulo 5, when we were in the flesh, so the law of sin. In the first place, we are joined to sin, the sinful flesh. Na nagyud. Mo gani ingon na Apostol Pablo, kinsa may makahiling kawas ay siya. Uyon ko sa maayo sa law of spirit. Pero dinungtan ako ang sala, pero ang sala may akong mabuhat. Nganuman, tingon siya, tungod kay ako'y ulipon sa sala o gibaligya ko sa sala. Kay bisan unsa ang iwis sa sala, wala tay kakayanan na mutanggi. Kay ang first husband mo sunod yung ka, kamong mga babae ingon dito, submit yung ka sa imong bana. So bisan dili ka gusto nimo tungod kay bana man nimo head mo sunod yung ka. Muna siya. We cannot serve two masters at the same time, and we cannot be united two husband at the same time. Di gyud pwede kay tawgon man tang mananapaw. Kay nakakumit man ka diri sa first husband. Mug mo asawa ka, tawgon ka og mananapaw. So kinahanglan muhimo kag pamaagi na mamatay ang first husband, ang sin. Karon unsa may pamaagi na mamatay ang first husband na mauna siya ang body of sin o sinful flesh. Karon naay pamaagi ang gihatag sa Ginoo para ang naghari man gud sa tao ang sin mauna pa continue ang sin. Karon dili ta maka ingon diri, but we cannot united two in succession. Ingon diri, the first one of this ingon diri is the body of sin. Padayon, when two persons are united in marriage, they become one flesh. This is the mystery. Mystery daw na siya kanang giingon sa Ephesians, no, na magnahimong one flesh ang duha mahimong one flesh. So, karon mabasa ni siya sa kuan ha, sa General Conference Bulletin, March 19, 1891. Dugay na kayo ni. Okay. So, but we twin ourselves in the flesh are so unitedly joined together that we are no longer twin, but one flesh, and our life is just one. So, sa lang, ang sin. First husband nato na siya. Karon, dead to the law. Dead to the law. Kay ang marriage, di ba, ang marriage, ang duha, mahimong usa. Tapos, meron na ay marriage vow. Karon, ang babae, under siya sa marriage vow. So, unsaon na ma-break ang ilang kaminyoon? Unsay solusyon para ma-break ang kaminyoon sa first husband? Kamatayan ragyon. Ang solusyon, dead, para mamatay ang kasuguan, maputol ang kasuguan, ma-break ang marriage vow, kinahanglan yun ang first husband na sin mamatay. Pero unsaon pagkamatay sa first husband? The first husband that dies before the woman may married to another. So kinahanglan yun mamatay ang sin. Kinahanglan yun dili maghari ang sin sa tao. Muna gingon na Apostol Pablo, wa gyud koy mahimo. Oh, gidumtan ako ang dautan. Gigugman ako maayo pero kung sa gibuhat ako, dautan. Nga naman, under sin man, buhi pa man. Tungod kay one na sila, ang tawag sa asawa, second self muna siya. Second self, pero one flesh gihapon. So, ang one flesh, yun na rin, the first husband is the flesh, the body of sin. Well, we were truly one flesh with that. We were the nature perfectly united to sin. It was our life. It control us. Siya yun ang mo-control sa ato. Sin reign in our mortal bodies. Naghari yun ang sin sa ato. Whatever sin wish was law to us. We were one flesh kay usaraman ta. So, kung bisan unsa ang iwis sa sin, bisan unsaon gyud nato kay balo na ta na. Pero one man. Kay balo na ta, di ba? Natay knowledge of truth. Nanatay knowledge of God, pero ang sige lang, karon naman, di ba? Mana man ta. Kay wish na sa sin. Wa gyud tay mahimo ana sa pagbalibad. Kay ang first husband under ta sa first husband. Okay? Mabasa ba diha? Mabasa diha? Okay. Sa mga tinaog mata, no? Karon, ang hinungdan lang,
Ingon dire, freedom in death. Malaya lang ta kung mamatay ang first husband. There is no hope of effecting a separation from sin by any ordinary means. Unsa man, no matter how such we may desire to be united to Christ, it cannot be done while we are joined to sin. For the law will not sanction si Kristo. Dili siya musugot na mukipag-asawa si Kristo nato kung buhi pa ang first husband na unang sin. And Christ will not enter into any union that is not lawful. Musulod lang ang Ginoo sa ato, muhari lang ang Ginoo sa ato kung mamatay na yung sin. Okay. So, ang kuan lang yun, ang pinaka hope lang, mamatay ang sin. Mamatay ang sin. Okay. Unsaon man pagkamatay ang sin, unsaon man, there is only one way for us to be freed from the hateful union. Kay ikaw, halimbawa ikaw, kay balo ka na, alam mo na, kay balo na kas kung sa ang sala o dili. Karon under man kaniya, siya man ang naghari nimo, ulipon man kasasala. So, tungod kay first husband nimo ang sin, bisan dili ka gusto, musunod ka kay siya man naghari nimo. Hateful union na. Muna bisan unsaon kanang nay mga tao na kay balo na gud sila na palahubog ang lalaki, kay balo na gud sila na naguydalan ang lalaki, pero minyo man yun. Pero yun, grabe akong asawa na sa Manila si na akong asawa lutog Sabado kaog baboy nga sa amin wala pa mo miminyo sis kay balo na ka na anak nganong magreklamo ka man na kuan na nimo ang imong consequence kay kanang gipili man animo nya ako kuan kinahanglan mabago gyud ako asawa. Kaya dili ang asawa ayaw pag-agad na ang imong asawa mabago. Kay wa pa mo nag-asawa mo na nagyuna siya. Kinsa may unta mabago? Ikaw. Kung mabago ka, ang imong asawa musunod na nimo. Ayaw tan-awa imong asawa sa iyang mga sayop kay gikan pa sa sinugdan kay balo nakaana na imong asawa. Kung masabdan nimo ang law of spirit, hateful union yun. Kamuhi-muhi yun, dili gyud kaganahan. Masugod yung kaana nga kanang ang imong pakiguban niya mura og impyerno kay under man ka. That is and that is for us to die. Kinahanglan mamatay na gyud if we wish freedom so much that we are willing for self to be crucified. Dili mamatay kay nganong usaw pagkamatay sa first husband one flesh naman. So kinahanglan mamatay mong duha. Galatia 2:20, 22 ba? Unsay ingon dire kay ang two nahimong one flesh, dili pwedeng mamatay ang usara kamo gani na pagkaon ni iba. Ako nang gibasa sa Spirit Prophecy, pagkaon ni iba pag-ana ni Adan, hingkaon man ang akong asawa. Hingkaon pud siya. Kay balo man siya sa doctrine na one flesh na sila, muunong na lang siya si Adan. Wa na gyud kuno magplano si Adan, wala nga kuno butang niya. Wa na kuno magplano si Adan sa kinabuhing dayon, wala na niya. Kay balo siya ang duha na himong usa. Hingkaon man ang iyang asawa. Hingkaon na lang pud siya. Pagtan-aw daw ni iba, nindot ka itong passage ato na pagtan-aw ni Adan kang iba samtang nagpaabot pa siya na kita niya naggunit na ni iba og may paak na ang kadtong prutas, di daw mahulagway ang naong ni Adan. Grabe daw ka, kuwan pagtanaw niya iya asawa hingkaon sa prutas, grabe daw ang struggle sa naong ni Adan. Paghatag ni iba, kaon yun siya kay one flesh man sila. So mao na siya. So para mamatay ang first husband, kinahanglan mamatay pud ang babayi. Ingon dire, we are crucified with him. The body of sin is also crucified. But while the body of sin is destroyed, kung maguba na ang body of sin kay one flesh man, mamatay na ang sin o kinahanglan mablansang punta. Muna gingon sa Galatia 2, we are crucified in Christ. Basahon na nato. Pero diri unay ta. Ingon dire, kapag nalansang nata, we are crucified with him, the body of sin is also crucified. But while the body of sin is destroyed, we have resurrection in Christ. The same thing that raised us from the first husband, united us to the second husband.
Muna giingon na mamatay sa dead to the law. Kinahanglan kitang tanan mamatay gyud ta sa law of marriage, law of sin. Kay kung di ta mamatay, muna giingon ni Apostol Pablo, ay dili ginabong ginasupil nako ang akong kaugalingon. Kay bisan ako magtudlo sa uban, ako gihapon wala. Muna ingon niya, Tagalog man eh. Kay ngayon, hindi ako ang gumagawa nito. Ingon siya, kay karon, dili ako ang nagbuhat ani, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Tungod kay naghari ang sin, dili ikaw ang nagbuhat ana, kundi ang first husband naghari nimo. Ingon sa Apostol Pablo, ang akong buhaton, ang akong gusto na kong buhaton maayo, ang akong buhat dautan. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Siyang nagkontrol. Datapot nakikita ako ang ibang kautusan, another law. Yung siya, ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan sa pag-iisip, sa mind. Na dinadala akong bihag, but pasabot, nga dinadala akong bihag ilalim sa kautusan ng kasalanan. Ang kasalanan managhari, wa gyud siya mahimo. Bisan sa una, sa Pablo, wagin siya mahimo. Nga naman, ang solusyon lang, kinahanglan mamatay ka. Mamatay ka, malansang ta sa cross, kauban sa first husband, para ang first husband mamatay o mariresurrekta kang sa Ginoo. Muna gingon dire, na mariresurrekta. Ingon dire, at dinadala akong bihag. Pag bihag ka, kay balo naman mo sa mga salidang bihag, no? Di ba? Pag bihag ka, wa gyud kay imong kaugalingong buhat. Wa gyud kay di gyud ka makabuhat sa imong ugalingon. Dinadala kang bihag ilalim sa kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Okay, malapit na ta. Okay, dito dalong ta. Derita. Lataw na ta sa Galacia. Colossus. Ingon dire. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama sa Diyos. Patayin ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang na nasa ibabaw ng lupa. Hindi ko na kinayang Ingon si Apostol Pablo, ang atong buhaton, pation nato ang mga sangkap sa atong lawas. Na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na iyay pagsimba sa Diyos-Diyos. Kung titingnan mo to, kung tanawan mo ng Colossus, ang pagsimba sa Diyos-Diyos mo na ang unang sugo. Gikomentaryohan na ang una o ikatin, parehas na. Covetousness. Ayaw kaibog sa mga butang. Na iyay pagsimba sa Diyos. Ang covetousness ay pagsimba sa Diyos. Diyos mo tuyok. Muna gingon sa James 4 na dito man mo kinatibukan na pagkas ka sa usa, ang ikatina. Kung sa gingon na sa Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Dili na ako, dili na ang flesh, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mauna siya. No? Mauna siya. Muna gingon niya na ginasupil gyud nako ang akong ugalingon. Namatay gyud ko. I protest by our rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord. I die daily. I die daily. Mamatay gyud. Kinahanglan dead to the law. Ibig sabihin, mamatay ang sin, mamatay ang law. Muna, I die daily, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So, ang ginabuhat ni Apostol Pablo, ginapatay yun na niyang iyang kaugalingon. Self is difficult to conquer. Human, ayun diri, na ginapatay yun ni Apostol Pablo ang iyang kaugalingon para mamatay ang law of sin. Para si Kristo na ang maghari. Siya na yun ang first husband. No? The natural man must die.
Ingon ni Apostol Pablo, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So atong paningkamutan, mga kaigsunan, na muning giingon ni Apostol Pablo na kinahanglan patyon yun nato ang kanang giingon diri, patyon, patayin ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ang atong tanan, patyon. Kay ingon ni Apostol Pablo, gilansang nako kauban ni Kristo. Og dili nako kay gipalit naman ko sa usa ka butang, usa ka bili na dugo sa Ginoo. So muna siya, no? Gusto gyud sa Ginoo na kita mamatay para ang Ginoo mo asawa nato. So muna siya, ang sarili, self is our greatest enemy. And day by day, each must strive for the victory. Muna siya. Kinahanglan na may uban, gugmaon yun niya ang iyang kugalingon ba? Dili ta magkumpiyansa sa atong kugalingon. Sa tinuod lang, kahadlok ka na atong kugalingon. Kay muna siyang pinakakaaway sa atong kalag. Nga naman, kung wala ganita kaila sa atong kugalingon, higugmaon yun ni mo yung kugalingon, sister. Kung wala ko kaila sa akong kaugalingon, higugmaon ako kong kaugalingon. Pero kung mailahan ako na akong kaugalingon, perting kadautan, perting kahimantayon, perting ka perfectionist, perting kasig tanaw sa mga sayop sa uban. Unsa man, higugmaon pa ba na ako kong kaugalingon? Laina itong kinaiyan ni Kuano. Sige lang pamantay. Pero suko siya. Pero wala siya kay balo, sige po siya pamantay. Di ba? Kung mailhan daw nato atong kaugalingon, dili gyud nato higugmaw natong kaugalingon. Kundi dumtan nato, di ta kumpiyansa sa atong kaugalingon, kundi makumpiyansa sa kaugalingon. Nga naman, dautan man. Matag karubo niya, masipyat ka gunahuna, masipyat kag sulti. No? Ana. So, ingon dere, self is our greatest enemy. Mauna siya. Ang punto nato dere, muna gigun Apostol Pablo, na kinahanglan mamatay ta adlaw-adlaw ug mabuhi ta ug ang sala na first husband di nato siya mo kay kung mag-adlaw-adlaw nimo ginasupi lang imong kaugalingon, gipatay ang mga flesh, human flesh, si Kristo mo asawa nato. Mao na siya kanang dili na new creature ingon dito. So dili ra ko to may gabi sa tanan. Panginoon namin nasa kataas-taasan ng mga langit, maraming salamat Panginoon sa buhay at lakas na piniram niyo sa bawat isa sa buong isang linggo na kami ay nakarinig ng inyong mga salita, naway ito'y maging gabay namin habang kami namumuhay sa mundo ito, Panginoon. Nawa kayo ang siyang umawak sa aming mga kamay, Panginoon, na para kami ay makasunod sa inyong mga tuntunin, Panginoon, at huwag hayaan na kami ay mapalayo sa inyong, Panginoon. Alam namin na kami ay namumuhay sa mundong ito na puno ng temptation, Panginoon. Kaya nawa ang siyang mag-alalay sa bawat isa sa amin para kami ay makarating sa bayan na inyong inihanda para sa bawat isa sa amin. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagpasala ang aming nagawa sa inyong harapan. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.